and I will show you how. Okay, so let's say for example, ang gusto lang natin makita ay yung nasa loob ng oblong na to. So we're going to draw a star. Ayan. So, kahit may kulay siya, it doesn't matter. Mawawala din yan kapag ginawa na natin yung clipping mask. So, yung shape na gusto natin maging i-clip, dapat ayon yung nasa top na layer. So, kung itong oblong na to, ito yung gusto nating i-clip, at yung nasa loob lang ng oblong na to, yun yung gusto natin makita, ilalagay natin siya sa pinakataas. Kung gagamit kayo ng multiple clipping within one layer, pwede natin siyang, actually automatic naman siya nag-group, pero kapag masyado na kayong maraming nagawa ditong shapes or paths, pwede nyo i-select yung objects na gusto nyo i-group at gusto nyo i-clip. So, let's say for example, itong dalawa, just click this, and then go to object, clipping mask, and then make, or Control 7. So, see, automatic na wala na yung color ng clipping mask, yung oblong. At natira yung star. So, automatically na yan na pwede natin i-move yun nasa loob, itong star. So, hindi siya lalagpas within that oblong na ginawa natin. Siyempre, clipping mask na siya. Pwede rin natin i-modify yung clipping mask natin. Pwede natin i-move. Yan, diba? Pwede rin natin edit yung points, anchor points. So, paano kung maglalagay tayo ng another clipping mask within that layer? Possible naman yun. So, let's say for example, ito namang star. Ayan ang gagamitin nating shape for clipping mask. And then, a circle. So, diba nga, dapat yung clipping mask, yung gagamitin natin pang clip, dapat nasa taas siya. So, ayan, diba, marami. Kung i-click natin to, masiselect din yung group na may clipping mask. Ang gagawin natin, press control, hold control, and then click mo yung path na i-group mo. So, ayan, and then, group. So, ipa-place natin itong star. So, yun, nandiyan na siya sa pinakataas. Topmost, and then, click mo yung group. Control 7 or go to object and then clipping mask. So, see, we already created another clipping mask. Clipping mask within a clipping mask. Actually, pwede rin siya dito ipasok. Diba? So, ayun. Another naman na papakita ko paano mag-line art. Paano ako mag-line art sa Adobe Illustrator. Actually, ang pag-line art ko sa Adobe Illustrator medyo, hindi naman sa madaya, pero for me, this is the easiest way. Kung siguro kung naka-pen tablet ako, I'll be using brush or itong blob brush tool katulad ng iba. But, as of now, dahil mouse ang gamit ko, I'm using pen tool. Siyempre, my favorite. So, paano ko nag-line art? So, actually, these lines are just, the strokes. And then, ginamitan ko siya ng style, ng profile. Dito naman sa hair, usually, ayun. Actually, madalas talaga, ang ginagamit ko lang is yung stroke. So, ang advice ko lang, kapag kunyari gagawa kayo ng vector sa AI, just group the for example, in line art, ihiwalay nyo siya ng group another layer.
So, pagka sa eyes, i-group nyo ulit siya. Another layer ulit yun. Para pag mag-modify kayo, mas madali, hindi kayo malilito kasi sa AI medyo magulo actually. And ayan, for the hair strands, instead na isama mo siya sa pinaka base, dito sa base na color, ihiwalay mo din siya ng layer. Bakit? Kasi for example, gumamit ka nga lang ng lines, yung stroke path, mas madali sa'yo. Unlike pag dito, you have to select one at a time yung strokes na ginawa mo para mabago mo yung weight niya. Like pag nakahiwalay siya, kahit maggawa ka na magawa ng line, for example, ganyan, hindi mo na kailangan isa-isahin baguhin, just select this layer and yun, sabi-sabi na siyang nabago, diba? So ganyan, medyo katamaran, kaya ganyan lang ako mag line art sa AI. Ayan. So, ayan, sa hair strand, ganyan lang ako madalas maggawa nung, yun nga, lines. And then, ayan, dito, kapag kanyari medyo, katulad niyan, ginamitan ko siya nitong profile na, ayan, yung number 1, na una sa, style. Medyo manipis, diba yung dulo? Ang gagawin ko na lang dyan is, syempre, punta ako dun sa layer ng mga lines. Dudugtungan ko na lang siya. So, see. Ayan. So, ayun. That's all for now. Thank you.